Mula sa kabuuan ng CFD Turil, Diocese of Davao at ni Mesro Tata Andrade, ito po si Princess Narido. At ngayon ay ating pag-uusapan ang Palaspas or Palm Sunday. Ihaya, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Ngayon ay pinagdiriwang nating mga Katoliko ang Linggo ng Palaspas. Ito ay hudyat o sign ng magsisimula ng Semana Santa or Holy Week. Ito ay tradisyon na ng mga Katoliko na matagal ng panahon, ngunit saan ay ginagamit natin ang mga palapa ng palma o palaspas bilang pagbibigay pugay sa pagdating ni Hesus Kristo. Pagpasok ng Holy Week, pinapalalim natin ang mga pagninilay o pag-alala sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit, nakakalungkot isipin bakit lagi itong mga tinutuligsa ng iba't ibang sekta. Halos lahat na lang ng gawain ng mga Katoliko laging may pangungutya at pambabatikos, like imbento lang yan ng simbahang Katoliko ng mga pari. At ang paborito ng mga sola eskriptura ng walang ganyan sa Biblia. Huwag nyo silang pansinin, mga kapatid ko sa Katoliko. Kasi mga inggit lang yan sa simbahan nila. Dahil ang simbahan nila ay imbento at walang sa Biblia. Ang 90s na church kaya walang alam sa apostolic tradition. Diyan sila nagkakamali. Dahil ito ay makikita at mababasa sa Biblia. Ito ay ang araw na dumating si Kristo sa Jerusalem. Ginamitan siya ng palaspas upang siya ay bigyan ng pugay, purihin at sambahin. Basahin natin ang mga nangyari sa Juan chapter 12 verse 12 to 15. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas at sumalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosanna! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid, bagay ang hari ng Israel. Hosanna! Iligtas mo kami. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion. Narito ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Katulad ng nakikita nyo sa larawan, si Jesus ay nakasakay sa batang asno na kung saan ay binibigyan siya ng pugay dahil sa pagpapalaspas at pagpapakita ng pagpupugay sa Diyos. Kaya naman ang Diyos na si Kristo ay pinapakitaan ng pagpupugay sa pamamagitan ng paggamit ng palaspas o palapa ng palma. Dahil sa Old Testament, ang palaspas ay pagbibigay pugay at pagpupuri sa Diyos. Ito ay pangyayari sa langit. Basahin natin ang Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa ng lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagdaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay aming Diyos na nakaupo sa luklukan sa kordero. Kitams ang mga anghel sa paligid ng Ama at ng Anak ay napapaligiran ng mga puti at anghel na may hawak na palaspas o palapa ng palma bilang pagpupugay at pagpupuri sa Diyos. Kaya ang paggamit ng palaspas ng mga Katoliko ay pagbibigay namin ng pugay sa ating Panginoong Diyos. Ang linggo ng palaspas ay isang makabuluhang araw dahil ito ang huling linggo ng Kwaresma at ang unang araw ng Semana Santa sa araw na ito. Pinag-uusapan ng mga pagbasa sa simbahan
tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang kanyang pasyon, upang malaman ang higit na tungkol sa mahalagang araw na ito. Saan nagmula ang terminong Linggo ng Palaspas? Ang terminong Linggo ng Palaspas ay ginawa tungkol sa mga pangyayaring nangyari nang pumasok si Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Noong panahong iyon, tinanggap ng mga tao si Jesus sa lungsod sa pamamagitan ng paglalatag ng mga sanga ng puno, partikular na ang mga sanga ng palma sa daan. Ito ay isang kasanayan na ginawa para sa mga taong may mataas na paggalang o para sa mga royalty o mga hari. Kahalagahan ng mga palaspas noon at ngayon, noong unang panahon, ang mga palma or palms ay kumakatawan sa tagumpay at kapayapaan. Kaya naman ang pagkumpas at pagpapatong ng mga palad sa lupa ay isang gawa ng pagtanggap at karangalan sa pagdating ni Jesus. Sa ngayon, isang pagpapala ng mga palad ang nakikisalo bago magsimula ang misa. Ang papalang ito ay ginugunita sa sandali nang pumasok si Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Gayunpaman, dapat mo ring tandaan na kung ang mga sanga ng palma ay hindi magagamit, ang simbahan ay maaari ring gumamit ng anumang ibang pang-anyo ng berding sanga para sa pagpapala. Kahalagahan ng mga asno. Sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11, makikita mo kung paano pumasok si Jesus sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagsakay ng isang asno. Sa panahong iyon, ang mga maimpluwensyang tao ay kadalasang dumarating sakay ng isang kabayo o isang kabayong lalaki na may ganitong pinagbabatayan na projection ng nakakatakot na kapangyarihan, kontrol at digmaan. Sa paghahambing, ang asno ay itinuturing na isang maamo at mapayapang hayop na maaaring magpahiwatig na ang pagdating ni Jesus ay nagdudulot ng kababaang loob at kapayapaan. Kaya ang simbolismo ng asno ay nagpapahalagang tandaan. Ano ang Passion of Sunday? Sa ilang lugar, ang Palm Sunday ay kilala rin bilang Passion of Sunday. Tinatawag itong ganyan dahil sa pagbabasa ng Linggo ng Palaspas ay palaging magsasalaysay ng Passion ni Kristo. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Palm Sunday? Tandaan na ang mga palad ay binasbasan bago ang misa dahil dito hindi mo basta-basta itatapon sa basurahan ang iyong mga pinagpala. Sa halip, maaari mo itong itago at ibigay sa iyong lokal na parokya upang sunugin at gamitin bilang abo para sa Miyerkules ng Abo sa susunod na taon. Nasaan ito sa Biblia? Sa Linggo ng Palaspas, ang mga pagbabasa ng Ebanghelyo ay bumaling upang ilarawan ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sakay ng isang asno. Ito ang 4 na lugar kung saan mababasa mo ang tawag ng mga pangyayari sa Biblia. Matthew 21 chapter 1 to 11, John chapter 12 verse 12 to 19 at Mark chapter 11 verse 1 to 11. Kung kayo po ay mayroong katanungan patungkol sa palaspas, maaari pong maglagay ng komento. Mula sa kabuuan ng CFD2 Real Diocese of Davao at ni Mr. Tatanda, dito po si Princess Narido. Pro Diu et Ecclesia. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos